Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa unang pagbasa ay maari natin itong maintindihan sa pagharap natin sa isang realidad ng buhay na minsan sa ating buhay ay dinadaluhong din tayo ng iba't ibang mga pagsubok. Tulad ni Pablo at ang kanyang mga kasama. Ibinibilanggo tayo ng mga taong humuhusga sa atin sa kanilang maling pananaw. Hinahagupit din tayo ng iba't ibang mga akusasyon, iba't ibang maling pananaw na tila minsan yamang hindi totoo, nakakapanakit at mistula tayong napapanikluhod sa sakit na nararamdaman at natatanggap natin sa bawat hagupit at pagbilanggo sa maling pananaw. Ito ang karanasan ni Pablo. Ito ang karanasan ng mga naunang alagad. Ito ang karanasan ng natin lahat. Isang karanasan na gustong-gusto nating iwasan. Ngunit napakaganda po ng Ebanghelyo ngayong araw na ito. At nais ko pong balikan yung ilang linya ng Ebanghelyo. Sabi po niya, at ngayon, sasabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan, ngunit dapat niyong malaman ang isang katotohanan, ang pag-alus ko ay sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito ang patnubay, kundi ako aalis. Sa buhay natin, ito po yung una po nating nakita sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay babalik doon sa kanyang dating pinanggalingan o pinagmulan. At naging natigib ng kalungkutan ang mga alagad sapagkat hindi po sila sanay na mawala si Jesus sa piling nila. Sabi nga po nila, if a person cannot appreciate your presence, give him the gift of your absence. Importante ang pag-alis. Sapagkat sa pag-alis na yan, marami tayong marirealize. Sabi nga nung ilan, kung kailan ka pa lumayo, kung kailan ka pa paalis, saka naman tayo naging malapit. Ito yung karanasan natin na tila binabaliwala natin ang presensya ng bawat isa sa atin. Ngunit sa iba't ibang paraan ng pag-alis, merong malulupit na pag-alis, may kamatayan. Yung pag-alis ng ating mahal sa buhay na ating tinaguri ang sandalan ng ating pag-asa, sandalan ng ating buhay paglalakbay, ngunit sila'y umalis kapag karaka sa oras na hindi natin inaasahan. Sa mga pag-alis na karanasan natin sa ating buhay, masakit ito, pero kailangan. Kailangan sa growth ng bawat isa. Importante po yun. Ngayon, magandang tanongin natin ang ating sarili. Saan ka nakakapit? Saan ka ba kumakapit ngayon? Baka kailangan mo munang bumitaw dyan para makita mo yung lalong mahalaga. Yung lalong malaking plano ng Diyos. Ang pag-alis ay hindi tanda ng kaduwagan. Ang pag-alis ay isang biyaya. Goodbye is not just a painful experience, but a fruitful experience of our existence. Sa punto ng ating paghihiwalay, sa punto ng pamamaalam, masakit. Ang dami ko nang nakitang mga taong nagpapaalaman, mga taong kailangan maghiwalay, dala ng hamon ng pagkakataon. Pero tingin ng iba, ang paghihiwalay, ang pag-alis, ay tanda
ng pagsisimula ng tinatawag nilang pagkatigib ng kalungkutan. Kalungkutan, yes. Pero kailangan. Kasi hindi natin naiintindihan. Because the Lord is calling you in your comfortable zone. The Lord is calling us in our respective comfortable zone. We need to bid goodbye to that comfortable zone so that we can experience His blessing. Sabi nga po ng isang author, He called us away from that which we are familiar and comfortable. But He called us to something new. It's quite frightening, nakakatakot. It can be a cause of great grief. And yet, let us consider this a passage of God's blessing that you are entering in. Importante yun. Recall sa mga iba't ibang bahagi ng ating buhay, yung mga pag-iyak, mga pagluha, pag-iwan sa piling natin ng mga taong mahalaga sa atin. Look at Jesus Christ. Many times in His life, He informed His disciples, aalis ako. Aalis ako. Importante yung pag-alis. Sapagkat sabi niya, kung hindi ako aalis, hindi bababa yung Espiritu Santo. You must experience that. We need to accept that fact. Bakit? Jesus wanted the 12 apostles to realize and begin to understand that their relationship with Him, with the Father and the Holy Spirit, would soon take a new meaning in their lives. Remember this. Yung pag-alis ng anak mo kasi namatay, pag-alis ng asawa mo kasi kayo naghiwalay, pag-alis ng kasintahan mo kasi kailangan niya magtrabaho, kailangan niya sa panibagong misyon, kailangan niya anumang klaseng pag-alis. Accept it with faith. Sabi nila, pag nakakaramdam ka daw ng kalungkutan sa pag-alis, anong sabi ng Panginoon? Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo. Ang problema sa mga tao minsan, ang sasabihin lang nila, think positive, may pag-asa dyan. Alam niyo, ito sasabihin ko. When we experience of bidding goodbye, huwag mo lang dyan sabihin, hindi, may pag-asa dyan. Enjoy that grief. Enjoy that pagkalumbay. Bakit? Because God wants you to take to the new meaning of relationship in life. Sa buhay natin. Kaya nga't sana, pag merong pagbabago, new change that we are grown and accustomed with, sometimes they are so focused to what is comfortable. Lahat po tayo nun. Ang sarap ng feeling pag magkakasama tayo. Ang sarap ng feeling pag tayo-tayo lang. Ang sarap ng feeling. But the Lord is calling us right now to accept this reality. We need to bid goodbye to our own comfortable zone so that we can level up every relationship. We are not just giving them the gift of our presence. We are also giving them the gift of our absence so that we can deepen this relationship that we have. Dito magkakasubukan. Dito magkakasubukan. Naalala ko yung mga dati kong assignment. Mag-iiyakan pa yan. Magpapaalaman pa yan. Father, wag ka na lang umalis. After 1 week, wala na. Tapos ng usapan. Nagkalimutan na ulit. The Lord is calling us. Now the question is, when God calls somebody or change occurs in our relationship, in our life,
take it as a will of God. It must be an opportunity for each and every one of us to embrace this goodbye with great hope and great expectation. For example, kailangan natin, we need to move to a new community. We need to move for a new job. We need to move for a new school. We need to move to a new relationship. We need to move to another level of relationship. It is difficult. Yes, masakit yun. Sanay tayo magkakasama eh. But we need to embrace it, this difficult moment, so that that difficult become fruitful moment of everybody's state, everybody's feelings, everybody's state of life. Kaya nga't sabi ng Panginoon, if you find yourself at times experiencing or afraid to experience the grief of some loss, balikan natin yung gospel for today. Importante yan. The Lord is telling you, you are lonely kasi may umalis. Take it to the new level. The Lord is calling you in that uncomfortable situation of yours now, so that you can see that this difficult moment become a fruitful moment in your life. Kaya wag kang tuluyang mabalisa. Ang kailangan mo pananalig. Bakit? Sa bawat pananalig na meron ka, masakit man ang iyong mararamdaman at mararanasan, anumang pamamaalam ay isang pagpapaalam na ang Diyos ay kapiling mo sa kanilang pumanig sa mundong ginagalawan. Kaya't ang bawat pagpapaalam ay hindi masakit, kundi isang oportunidad upang pumasok ang biyaya ng Espiritu Santo sa bawat isa. Kaya kapatid, huwag ka na malungkot kung may nagpapaalam. Huwag ka na malungkot kung may aalis. Sooner or later, you will realize, as you let go, that person becomes a grace and blessing to both of you. God bless you. Let's bid goodbye to our comfortable relationship. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.